Showbiz Fanatics, usapang kontrata ng GMA para sa Tape Incorporated. Abay, meron na nga bang desisyon ang nasabing network? Tingnan natin ang balitang ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Syempre, bago tayo magsimula, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po na talaga namang araw-araw na umaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat. So this time, another good news coming from one of the trusted online news, no, kung saan ang PLDT Sky Cable, it's over. Important advisory on PLDT Sky acquisitions, kung saan done deal na nga po ito sapagkat naglabas na po ng statement si CEO President Carlo Katigbak and MVP or Mr. Manny B. Pangilinan, no, patungkol po dito sa done deal na ito. Dahil sabi po ng isang online news sa billionario.com, ito po yung nilalaman, no, sabi dyan, MVP Lopez done deal, ABS-CBN shares soar high amid talks PLDT purchase of Sky Cable clears anti-competitions body. Kung dati po talaga, isa sa mga pinakamalaking competition talaga ito. Pero this time, nagkaroon na rin po ng deal, no? Talagang nagkaroon na sila ng natapos na usapin patungkol dito. With the Lopez family finally pop the champagne bottle with the much anticipated completion of the sale of ABS-CBN broadcasting cable and broadband arm to billionaire Manny B. Pangilinan PLDT. According to a Vavler, the Philippine Competition Commission PCC has reportedly given its approval for PLDT's 100% buyout of ABS-CBN Sky Cable. The 6.8 billion deal has been under scrutiny over the last 5 months as the PCC assess whether the merger of the major players would result in a significant reduction of competition. So napakagandang balita na to dahil mas palalakasin, mas palalawakin yung service, no, yung broadband service and pay television services nationwide, while the ABS-CBN was continuously become a content creator, no, yun talaga yung kanilang tinututukan. But this time, itong si Manny B. Pangilinan, dahil siya ang may franchise, nagkaroon na po ng done deal with the ABS. Pero ito na nga yung pinakamalupit, no, na mga balita patungkol nga dito sa usaping ito, dahil according po sa isang news online na ang ratings daw ng noontime show bumaba daw di umano pagpasok ng 2024. Yan ay balita ng January 4, 2024 dahil nagkaroon po ng parang evaluation na mababa daw ang TV rating sa pagpasok ng taong 2024. Expected naman na mababa talaga ang viewership kapag tapos ng taon hanggang sa bagong taon. Mukhang nasa labas ang karamihan ng tao dahil siguro may datong sila nung Pasko kaya panay ang panonood nila ng sine o Metro Manila Film Festival 2023. Mababa ang rating sa mga noontime show noong January 1, 2024 Lunes, kung saan nagla-live sila. May bagong game sa 8 Bulaga pero hindi ito pumalo sa rating sa naka 2.4 lang ito. At ang E18 ng TV5 kung saan binabanggit na rin nila ang 8 Bulaga ay 2.7 and its showtime ay 1.8. So wag na tayong magtaka kung bakit biglang nag-drop down yung mga ratings, ano, kasi nga 'di ba parang busy yung mga tao kasi buying season ng December. Pero isa sa pinaka nakaka-lurking balita kasi pagpasok ng 2024 ay tila baga nag-aantay tayo kung ano na ang next step nito pong trade ng Tape Incorporated patungkol po sa kanilang pag-aapela dito po sa usaping trademark at dun po sa kaso sa Marikina Regional Trial Court. Kasi according to Maggie Abraham, pagkatapos ngang manalo sa kaso ng TVJ, sinabi nito na meron po silang karapatang mag-apela. Siguro may realization po sila na mas malaki yung gagastusin nila pag sila ay nag-apela. Marami na pong attorney ang nagpatunay niyan. At isa pa sa pinakamasaklap na news is that tila baga wala na rin pong sinasabi ang GMA patungkol po sa renewal ng kanilang kontrata. Na parang kumbaga itatapusin na lang talaga
Hindi natin alam kasi parang wala na rin kasing future tong tahanang pinakamasaya eh. Hindi natin alam kung ano ba yung possible things sa pwede mangyari kasi pagdating po sa trust ng lahat ng mga manonood, maging sa telebisyon o kaya naman sa online, is parang tila baga hindi sila ang first choice, lagi silang nasa dulo. And on the recent days and recent reports, talagang bumababa po yung kanilang rating, sila po yung pinakamababa. At napansin na ng ilan na yung mga advertisement po nila ay same lang po dun sa mga inilalabas pagdating po sa mga nagkakaroon ng commercial break, talagang paulit-ulit na lang. At parang hindi po kasi nagkaroon ng ng malaking feedback sa tao. Ito pong tahanang pinakamasaya. Kaya naman medyo lumalabo yung pagkakataon na magkaroon pa ng panibagong kontrata kasi ang alam ko diyan bago po pumasok yung renewal of contract, na yan, meron ng usapan dyan, may pag-uusap ng magaganap bago pa man dumating yun para at least maagapan. Pero this time dito walang ginagawa ang GMA patungkol dun eh. So let's see and let's be vigilant for this. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po ninyo patungkol naman sa ating last update. Sabi po ni Shalong, Channel 2 and 13 ay BHF range, analog broadcast, UHF channel po ang DTT-TV, Digital Terrestrial Television Broadcasting, sa mga naka-internet smart Android TV browse lang. Sa naka-cable at satellite TV, need nyo na lang malaman ng channel assignment sa lugar nyo. Sa naka-smart TV, free-to-air, dapat may UHF external antenna, lalo na ang taga-malayo ng channel 18 o 51 ng TV5. Sa mga lumang TV, need nyo ng sulit TV. Ayun, so marami na pong paraan, pwede na parang kung saan pwede ninyo nang maabot ang TV5, kasi parang it's too late din kasi to si Sir Manny. Nung una pa lang kasi parang di niya alam kung itutuloy niya ba yung kanyang negosyo sa network, 'di ba? Kasi parang ang ABS at GMA lang talaga yung nagkakaroon ng competition. But this time, di niya alam na dadating yung punto na biglang, 'di ba? Biglang aalagwa yung kanya pong network. Sabi naman po ni Mr. Mercedita Taumali, mabuti naman po Mr. MVP, ang hina po kasi ng signal ng Itbulaga sa TV5. Malabo po, salamat po sa pagpapaganda ng signal ng TV5 Itbulaga. Yan, salamat po. And of course, sabi ni Warley Mercadero, dapat dito rin sa Daet Camarines Norte lumakas din ang TV5 dahil hindi nakukuha ang TV5 pag antena lang. Paborito ko pa naman ang Itbulaga ng TVJ sa makuha na sa TV namin pag malakas ang TV5 dito sa Camarines Norte. Yun po kasi yung isa sa mga talagang tinitignan nitong TV5 network dahil yun po yung lagi pong binabanggit ng ilan sa mga kababayan natin sa mga provincial and rural areas na urban areas dahil talagang medyo mahina ang dating sa kanila at hindi po nasasagap. Kaya naman yun, mas pinalakas at talagang pagpasok ng taon, ginagawa na po ni Sir Manny Pangilinan yung kanyang paraan. Sabi naman ni Mr. Romy Obispo, good evening Ma'am Darreds, dapat lang palakasin ni MVP yung signal para mas malakas yung maabot ng signal at maraming makakapanood. Mabuhay kayo Mr. MVP in Endeavor Gods. Ayan. So yun po yung isa sa mga inaasahan natin this year, 2024. Dahil tatapusin na nga po ito at sisiguraduhin ni MVP na lahat po ng kabahayan sa lahat ng sulok ng Pilipinas ay maaabot ang TV5. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!